At alamin naman natin ang mga kaganapan sa Davao City. Nandun sa Davao City Rizal Park na pagdarausan po ng Free for the Philippines Rally Against Corruption. Ang atin pong kasamang si Vic Sumintak. Aba, may 100 litsong baka na pagsasaluhan ng mga dadalo na dinala na po dyan sa lugar. Makibalita tayo live kay Vic Sumintak. Vic? Yes, Weng at Wedge, yung tinatanong mo kahapon sa ating report kung confirm yung 100 baka na nilitsyon nila, confirm, nasilip na namin at dinadala na dito sa Rizal Park. Ito ay mayroong mga in charge, i-chop nila ito, ilalagay sa isang styrofoam at i-distribute nila sa lahat ng mga dadalo dito sa isasagawang rally sa lungsod ng Davao. Kanina ay nakapanayam na natin ang Chief of Police ng Davao City na si Colonel Manan Maulip at narito ang aking report. Nakahanda na ang Davao City Police Office para sa isasagawang malaking rally ngayong September 21, 2025 sa Rizal Park, Davao City na inaasahang dadaluhan ng libu-libong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang mga progresibong grupo. Sinabi ni Police Colonel Manan Maurip, hepe ng Davao City Police Office, na inaasahan na magiging payapa ang sasagawang Pray for the Philippines Rally mamayang alas 3 ng hapon, kasabay ng paggunita sa ika-53 anibersaryo ng proklamasyon ng martial law sa bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So far naman sa ating napag-alaman, di naman siya tensyonado dito. So far dito sa activities natin mamayang hapon ng 3 p.m. dito sa may San Pedro. Yun ay paghanda lang at prayer rally. No? So far naman dito sa Davao meron tayong sense of security, no? Na kung saan yung ating security sectors, the AFP, PNP and the local government unit is helping one another to ensure the safetyness and peacefulness. Kontra korupsyon, kaya dapat sundin ang ipina-peace and order. Isasara din ang ilang pangunahing lansangan sa Davao City, Claro M. Recto Avenue hanggang Iniego Street, Bolton Street mula Rizal Street hanggang Pichon Street, si Bangoy Street mula Rizal Street hanggang San Pedro Street. Nga to, Wedge, aabangan na natin hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Ito yung opisyal na pagsisimula ng kanilang programa. Batay dito sa mga kababayan natin ay magiging masaya at hindi magulo ang isasagawang rally dito sa lungsod ng Davao. Balik sa inyo, Weng at Wedge. Oo, kasi alam mo, dito sa Metro Manila may mga nagpuprotesta dun sa kinatay na baka. Ano bang reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Ang sabi nung kanina, hindi ko lang na-on cam yung organizer dahil lang sabi nila, tradisyon na raw nila ito pag may mga okasyon, partikular kapag pinagdiriwang nila yung kadayawan, ay talagang nagkakatay sila ng baka at pinapakain sa ating mga kababayan dito sa Davao. Ayan. So mamaya tabayanan namin yung pagpapatuloy pa ng mga pagkilos dyan sa bahagi ng Davao City. Maraming salamat kay Vic Sumintak. Nag-uulat mula dyan sa Rizal Park sa Davao City. Vic, baka mabalikan natin si Vic. Meron bang mga taga-Duterte family na dadalo dyan? Vic, may mga Duterte ba na dadalo dyan sa gagawing rally sa Davao? Tinanong natin si Colonel Maurip kanina dahil ang isa sa tinanong ko nga, yung pamilya Duterte kung dadalo, ang sagot lang niya sa akin abangan na lang natin kung pupunta sila dahil ilan yung official dito na Duterte, si VP Inday Sara, si Acting Mayor Baste, si Congressman Pulong, si Congressman Omar at saka si Congressman Harold. So bali 5 Duterte yung official dito sa Davao, pero walang makapagkumpirma kung isa sa kanila ay pupunta dito sa prayer rally sa Rizal Park, Wedge. Okay. Vic, napapansin ko doon sa iyong likuran, doon sa mga organizers ba ito o ito yung mga maaagang mga rallyista nagpuntahan diyan? Itong mga
mga nakaitim na nasa likod ko, ito yung mga organizer. Nagsasagawa sila ng walkthrough at final preparation na. Naglagay sila ng mga, kung makikita mo, may mga barricade dyan para hindi magkaroon ng stampede. Orderly, dito dadaan yung mga kababayan natin, papasok dito, hanggang dito sa may harap ng entablado sa aking gawing likuran, kung saan idadaos ang problema. So organized na organized. Dahil ang sabi nila, dito sa Davao, kapag ka nagsasagawa sila ng ganitong pagtitipon, hindi katulad dyan daw sa Metro Manila na masyadong magulo. Dito, maayos. So meron na sila agad maagang ipinatupad na traffic rerouting dyan, Vic. Kahapon pa, Wedge, talagang isinara na yung mga binabanggit kong lugar kanina. Kayo yung perimeter nito, medyo malawak. Kaya yung mga pupunta dito sa Rizal Park, malayo ang kanilang lalakarin dahil hindi na pinahihintulutan yung mga sasakyan na makapasok pa malapit dito sa Rizal Park. Ang Rizal Park, Wedge, kung makikita mo, tabi mismo ng City Hall ng Davao. Oo, so paano yung mga establishmentong malapit dyan sa City Hall ng Davao, yung mga commercial establishments, pansamantala muna nagsarado ngayong araw na ito? Hindi, Wedge, bukas business as usual. Itong kinalalagyan ko, isang parang shopping mall, ay kung kayang ipan ng ating cameraman, ay makikita mo na itong mga tao ay nakaabang dito. Itong ipapakita sa iyo, pinaka-downtown area ito, bukas ang mga establishmento at nandito yung mga tao, business as usual. Ayan, nanonood sila sa atin. At isang malaking shopping mall, itong kinalalagyan ko, tapat mismo nung entablado na pagdarausan nitong prayer rally mamayang hapon, Wedge. Okay. Kaya business as usual sa Davao. Oo. Vic, nabanggit mo yung stage na gagamitin. Gaano kalaki yung stage? May mga performers ba? May mga artista rin ba silang inimbita dyan na kaalyado sa pamilya Duterte? So, malamang mayroon kasi nakikita natin, nagse-set up na sila. May mga bumaba kanina na miyembro ng mga banda. Maring local lang yung mga banda, pero talagang mamaya, ang programa nila, palagay ko may mini concert Wedge. Dahil ang sabi ni Colonel Maorip sa akin, karaniwan inaabot ng hating gabi ang pagdiriwang dito sa lungsod ng Davao kapag ka mayroong ganitong mga okasyon.